na lumalabas ang mga uod. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang daan-daang insekto na sumugod kay Manggani. Noong 1992, sa isang maliit na baryo sa Gimbal, Iloilo na tinatawag na Sitio Bato, namuhay ng mapayapa si Mang Isagani, Gani Villamor, isang 68 anyos na albularyo na kilala sa buong timog ng probinsya bilang ang sikat na albularyo. Si Mang Gani ay hindi lamang manggagamot ng sakit. Siya ang huling tagapagmana ng mutya ng apoy at tubig. Isang maliit na pulang bato na may natural na cross sa gitna na ipinamana sa kanya ng kanyang lolo na si Apo Tomas noong 1954. Ayon sa kwento ng pamilya, ang mutya ay natagpuan ni Apo Tomas sa ilalim ng isang lumang puno ng balete noong panahon ng gyera. Kapag binubulungan ng tamang orasyon, nagbibigay ito ng proteksyon laban sa masasamang espiritu, kulam at barang. Pero may matinding babala. Ang kapangyarihan ay para sa kabutihan lamang. Kapag ginamit para sa galit o yabang, babalik sa iyo ng doble ang sakit. Si Mang Gani ay simple ang buhay. Nakatira sa isang kubo na may hardin ng halamang gamot. Nagdadasal araw-araw sa harap ng altar na may larawan ni San Miguel Arcangel at tumutulong sa mga kapitbahay ng libre. Madalas siyang tawagin sa malalayong baryo para magtawas, maghilot o magbigay ng orasyon laban si pilay at sumpa. Noong umaga ng Hunyo 1992, biglang nagbago ang lahat. Dumating sa baryo si Aling Remedios, isang 52 anyos na babae mula sa Miagao. Mag-isa siyang lumipat sa isang lumang bahay na malapit sa ilog. Sa unang tingin, mabait at tahimik siya. Nagbibinta ng gulay at nag-aalaga ng manok. Pero may kakaiba sa kanya. Ang kanyang mga mata ay parang walang buhay, at kapag ngumingiti, parang may lihim na galit sa likod ng kanyang ngiti. Si Remedios ay ipinanganak noong 1940 sa isang mahirap na pamilya sa Miagao. Noong 1972, ang kanyang ama, si Mang Tomas, hindi kaugnay ni Apo Tomas, ay nasangkot sa matinding away sa lupa laban sa mayamang pamilya sa Gimbal. Ang kanilang sakahan ay inagaw daw gamit ang piking papilis at tulong ng lokal na pulis. Sa galit, sinubukan ni Mang Tomas na labanan ito sa korte, pero natalo sila. Isang gabi, sinunog ang kanilang bahay. Namatay ang kanyang ina at dalawang kapatid sa apoy. Si Remedios, na noon ay 32 taong gulang, ay nakaligtas, pero nagdala ng matinding galit. Mula noon, si Remedios ay nag-aral ng itim na mahika. Nagpunta siya sa iba't ibang mangkukulam sa Negros at Capiz upang matutunan ang sining ng barang. Ang paggamit ng mga insekto, uod, ipis, salugubang at kahit maliliit na ahas bilang alipin na ipinapasok sa katawan ng biktima. Sa loob ng 20 taon, pinag-aralan niya ang ritual sa hating gabi. Ang paggamit ng dugo ng itim ng manok at ang pagtawag sa masasamang espiritu. Ang kanyang galit ay naging kanyang lakas nang malaman niyang marami pang kamag-anak ng pamilyang nag-agaw sa lupa nila ang nakatira pa rin sa Gimbal. Nagdesisyon siyang maghigante, hindi lamang sa iisang pamilya, kundi sa buong baryo. Simula nang dumating siya, nagsimulang magkasakit ang mga tao nang walang maipaliwanag na dahilan. Una, ang asawa ni Kapitan Berto, biglang nanigas ang katawan. Sumisigaw ng, "Ina, ina, may kumakagat sa loob ko." Pagkatapos ay ang dalawang anak ni Ma'am Luz na nagdurugo ang ilong at bibig tuwing hating gabi. Kahit ang mga hayop
Ang mga manok ay natagpo ang walang dugo, parang sinipsip ng isang bagay. Ang mga baboy ay biglang tumakbo at nagpakamatay sa ilog. Tinawag ng mga residente si Mangani sa unang pagtawas niya sa bahay ng kapitan gamit ang platito ng tubig at langis. Lumitaw ang imahe ng isang babae na may mahabang buhok na nakayuko. Hawak ang isang itim na manika na puno ng karayom. Si Aling Remedios yan, sabi ni Mangani. Mababarang siya. Malakas ang kanyang barang. Gumagamit siya ng uod at ipis na pinapasok sa bibig, ilong at tainga ng tao. Hindi agad naniniwala ang iba. Pero ng gabing iyon, nagsimula ang unang engkwentro. Habang natutulog si Mangani, narinig niya ang ingay sa bubong. Parang libo-libong maliit na paa. Nang buksan niya ang bintana, nakita niya ang isang pulutong ng malalaking ipis na lumilipad patungo sa kanyang kubo. Sa halip na matakot, kinuha niya ang mutya. Hinimas ito at binulong ang orasyon. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo ako. Apoy at tubig, magkaisa kayo. Biglang lumiwanag ang kubo. Ang mga ipis ay parang nasunog sa hangin at nahulog na patay sa lupa. Nang sumilip siya sa labas, nakatayo si Aling Remedios sa dilim nang nakangiti. Matagal na kitang hinahanap, Gani, sabi niya sa isang boses na parang maraming tao ang nagsasalita ng sabay. Alam ko ang mutya mo. Ibaba mo yan at baka patawarin pa kita. Hindi sumagot si Mangani. Sa halip, humarap siya ng diretso at sinabi, umalis ka na sa baryong ito. Ang galit mo ay matagal nang dapat na ibigay sa Diyos. Tumama si Remedios at nawala sa dilim. Sa mga sumunod na araw, lumakas ang pag-atake. May mga naging baliw na biglang sumisigaw sa gitna ng palengke. May nagising na may maliliit na uod na gumagalaw sa ilalim ng balat nila. Si Mangani naman ay hindi natinag. Araw-araw siya nagdarasal, naghahanda ng banal na tubig mula sa simbahan ng Haro, at gumagamit ng buntot ng pagi para haplusin ang mga masakit habang binubulong ang orasyon laban sa barang. Isang gabi, tinawag si Mangani sa bukid dahil may isang magsasaka na biglang nahihirapan huminga. Nang dumating siya, nakita niya si Aling Remedios na nakatayo malapit sa isang lumang puno ng balete. Sa kamay niya ay isang bamboo tube na puno ng gumagalaw na uod at salagubang. Ngayon, Gani, papakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ko, sabi niya. Bigla niyang binuksan ang tubo at binulong ang isang madilim na dasal. Libo-libong maliliit na insekto ang lumabas at tumakbo patungo kay Mangani. Parang buhay na alon ng itim na bagay. Hindi tumakbo si Mangani. Kinuha niya ang mutya, itinaas ito sa ere at sumigaw ng malakas. Apoy na nagbibigay liwanag, tubig na naglilinis ng kasamaan. Sa ngalan ng Diyos at ng ating mga ninuno, ibabalik ko sa iyo ang iyong kasamaan. Parang may invisible na hangin na tumama sa mga insekto. Lahat ay bumalik kay Remedios at sinakop ang kanyang mga braso at liig. Sumigaw siya sa sakit, pero hindi pa rin siya sumuko. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang itim na usok na nag-anyong ahas at sumugod kay Mangani. Sa pagkakataong iyon, hinawakan ni Mangani ang kanyang anting-anting na cross at binulong ang isang mahabang orasyon na ipinamana sa kanya ni Apo Tomas. Ang usok ay parang nasunog at nawala. Si Remedios ay umatras, duguan ang mukha, pero may galit pa rin sa mga mata. 2 linggo pagkatapos na iyon, sa gitna ng isang madilim na gabi ng walang buwan, nagkaharap silang dalawa sa mismong lugar kung saan sinunog ang bahay ng pamilya ni Remedios noon.
isang abandonadong area malapit sa ilog. Dinala ni Remedios ang kanyang pinakamalakas na armas, isang itim na manika na gawa sa likido. May buhok mula sa mga biktima niya at puno ng karayom. Kapag tinusok ko ito, mamamatay kayong lahat sa baryo, sigaw niya. Si Manggani ay dala ang mutya, isang botilya ng banal na tubig at isang maliit na supot na may tuyong dahon ng tanglad at bawang na binasbasan. Nagsimula ang huling engkwentro. Si Remedios ay tumusok sa manika. Biglang sumakit ang dibdib ng ilang residente sa baryo. Pero si Manggani ay humakbang pasulong at binuhos ang banal na tubig sa lupa habang binubulong. Sa ngalan ni San Miguel, sa ngalan ng apoy at tubig, sa ngalan ng hustisya at kapatawaran, itigil mo na, Remedios. Ang galit mo ay pumatay na sa iyong sarili. Tumawa si Remedios at nagbago ang anyo. Ang mukha niya ay nagiging parang langaw. Ang balat ay nagiging itim at puno ng butas na lumalabas ang mga uod. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang daan-daang insekto na sumugod kay Manggani. Sa huling sandali, hinahawakan ni Manggani ng mahigpit ang mutya at sumigaw ng buong lakas ang pinakamakapangyarihang orasyon. Apoy at tubig, magkaisa. Ibabalik ang kasamaan sa nagpadala. Ibabalik ang kasamaan sa nagpadala. Sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Parang kidlat na puting liwanag ang tumama kay Remedios. Ang lahat ng insekto ay bumalik sa kanyang katawan. Sinira ito mula sa loob. Sumigaw siya ng malakas. Isang sigaw na parang daang-daang boses na mga taong nagdurusa sa loob ng maraming taon. Nahulog siya sa lupa. Ang katawan ay puno ng maliliit na sugat na parang kinagat ng libu-libong bagay. Nang sumikat ang araw, natagpuan siya ng mga residente na buhay pa, pero walang malay at walang kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay normal na ulit, pero puno ng luha. Bago siya dalhin sa ospital, bulong niya kay Manggani, "Salamat, sa wakas, natapos na ang galit ko." Umalis si Aling Remedios sa baryo pagkatapos kumaling at hindi na muling nakita. Ang mga nagkasakit ay unti-unting gumaling lahat.